na kaya pangunahan ng mga top officials natin, particularly the President, yung sinasabi po nating repentance? Tao lang sila eh. Ito po ay kakayanin lang nila kung hihingi sila ng lakas mula sa Diyos. That's where I want to end my statement. I'd like to call on the President to heed this call. This is God's word for you. Kung tigasan ng inyong puso, talagang merong malaking nangyaring masama na kailangan pagsisihanan. You want the mastermind. You want the mastermind. May pangako daw sila na bago magpasko, mayroon daw kukulang. May malaki bang importante ba sa Kristiyano na may makitang ehemplong malaking taong kinulong? Or dito, di ba, sa tipunan natin, pag malaking tao, lusot na ospital, na VIP na bilangguan, puro acquitted, no evidence, tapos puro forget. Anong appeal ninyo bilang Christian leaders sa judicial system, sa ICI, anong appeal ninyo? Hindi nga po. Ang Pilipino po kasi, ang number one problema natin, makakalimutin, mabilis magpakawan. Pero nakalimutan din natin na ang papatawaran may kakambal, justice. Kailangan po talaga mag-prevail ang justice kasi ang Diyos po forgiving, pero siya po ay just God. Hindi po talaga ma-appease ang tao. Hindi tayo babalik sa talagang mapayapang bayan unless yun nga, yung sinasabi niyo. Pero, kapatid, bago mag-Pasko, baka si Santa Claus ang kailangan natin. Kasi, ilang araw na Pasko eh. Para makulong yung sinasabi gusto natin, siyempre, no? Yan ba yung wish ka kay Santa Claus? Sa Diyos. Sa Diyos po. Yung justice po sana na galing sa salita ng Diyos mag-prevail. Pero I'm not pessimistic. Pero sa labing tatlong araw bago mag-Pasko, baka hindi po talaga natin makikita. Sabi ko nga kanina, inconsistent lang tayo sa ating sinasabi, sa ating stand, sa ating conviction. Magpa-waiver. Kasi sabi mo ng Book of James, ang pabago-bago daw ng isip ay hindi tatanggap ng pagpapala. Dapat the nation as a whole and the church as a whole, o pabago-bago isip natin, maging prayerful all the time, lumayo sa kasamaan, maging consistent sa fear of God. Kasi minsan po, yun talaga po ang bottom line, kapatid. Napapalayo tayo sa Diyos, especially kapag mukhang everything is okay. Wala na naman. Makakalimot na naman tayo. Hindi po ba? Yung mga malalaking bansa ng Korea, Singapore, I think those South Korea. Consistent China, po sila. top official. Consistent po sila. Consistent. Although makikita nyo, pakunti-kunti meron. Nakukulong mga presidente, represent maps. Yung pong yung wish sa Diyos na lang po, hindi namin kaya. Meron akong sasagutin. Meron sagot sa'yo. Ako yung niniwala, ang presidente ng Pilipinas, nilagay ng Diyos. Bakit nilagay si Duterte? Bakit nilagay si BBM? Sasagot, parang arusahin tayo. Kaya lang po, ako po, ang inaasahan ko po sa bansa natin, gumulong ang investigasyon. Pero higit sa lahat, importante po, again, babalik po ako, yung sa genuine repentance. Kasi yun po talaga ang unang step. At step, actually, na panahon ni Josiah, hindi niya maibalik ang bansa niya sa Diyos. Not until nahuhay nila o natagpuan ng isang pari yung lost book ng law ni Moses sa loob mismo ng temple. Nung nakuha nila yung lost book of the law, binigay kay Josiah, saka ko na ibalik ni Josiah sa terms niya ang bansa. Hindi ho makakabalik ang bansa na ito pag hindi ko ito bumalik sa Biblia. Sa Biblia po dapat bumalik ang Bible. Kasi po, maayos na ho ang programa ng Biblia, susundin na lang po. Yun po yung iniiyak nitong grupo po na ito. Na ang dami na natin, yung political affiliation. Hindi ko alam, kasi yung political affiliation, na-a-affect po tayo eh. Di ba? Na-a-affect po tayo. Hindi na po siya ang sagot. Ang sagot po niya, bansa, bumalik ka sa Panginoon. So, paano ka babalik kay Lord? Ano po? Biblical principle po ang makakabalik. Si Josiah, naibalik niya. At least a term.
sa termino yun, ay ibalik niya. So may record po ang Bible, may narrative ang Bible enough para sabihin sa atin, o ganito ang gawin niyo. Pag bumalik po tayo, ang problema lang po natin isa, ang bansa po natin, hindi po masyado nagbabasa ng Biblia, pero sumisimba, sumasamba, pero hindi mo nagbabasa ng Biblia. Balik po tayo sa Biblia, at yun po ang paraan. Whether politika, ekonomiya, pang-industriya, kung anumang realm of field. Balik, may sagot po. Maraming salamat. Mga kapatid sa media, this is a different kind of press con. Ha? Hindi natin pinag-usapan ng mga politiko. Ang pinag-usapan natin ay ang Panginoon. Kasi yan ang mensahe natin, balik tayo sa Diyos. I'm sure na ibang expect nyo, no? Sana meron soundbite, no? Soundbite. Pero ang soundbite dito, mag-repent tayo. Okay, so on that note, I would like to end this, one more, okay, before, okay. Last one, attorney, how can you assure na kayang pangunahan ng mga top officials natin, particularly the President, yung sinasabi po nating repentance? Hindi nila kaya po yun. Tao lang sila eh. Ito po ay kakayanin lang nila kung hihingi sila ng lakas mula sa Diyos. And that's where I want to end my statement. I'd like to call on the President to heed this call. This is God's word for you. Kung tigasan ng inyong puso, talagang merong malaking nangyaring masama na kinapagsisihanan. Kayo talaga mamumuna dito. But you can do it if you pray and ask God to give you strength. What we want to see and what we expect to see, we want the masterminds exposed and be brought to justice and be brought to jail. We don't want small fries and scapegoats to go to jail. We want the masterminds be given to justice and exposed. Number two, we want the monies returned before Christmas. Ang dami ho sa atin dito na nag-iisip na kung paano pagkakasyahin yung 500 pesos. Yung PhilHealth, ibalik din. PhilHealth, PBIC, at lahat na po ng ninakaw nyo na hindi pa namin alam, ibalik nyo na. Dahil yan, hindi po sa inyo yan, at yan po ang hahanapin sa inyo ng Panginoon Diyos. Tsaka yung na-appeal namin, ang media po kasi, no? Napaka-powerful po ninyo na entity. Pwede namin parating yung boses, no? Na hindi namin kayang gawin sa church lang. Kaya, I pray na ma-convince mo kayo na itong coalition na ito, wala kaming ibang agenda because we only love God and we love the nation. Si Jesus mismo, umiyak. 2 beses lang po ni-record sa Bible na umiyak siya. Si Lazaro namatay. At yung una ay umiyak siya sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem ayaw makinig sa kanya. At marami nang pinatay na prophets before Jesus. At ito na naman ang Jerusalem, papunta na naman sa destruction. So ngayon, nasa iba tayong pagkakataon. Grabe po yung power ng media. Yung boses namin ma-amplify, ma-multiply, makakarating sa maraming lugar sa pamamagitan po ninyo. Whether you are convinced or not, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Yung boses namin, kami po hindi politicians, ako po ay pastor, wala nang iba, first time po humarap dito. Wala po akong interest na pumasok sa politics. Ako lang po, mahal ko ang Diyos at mahal ko ang bayan. Yun lang. At alam ko, pag nabago ang bayan, pati ang susunod na generation, makikinabang. Kasi patay na kayo, patay na tayo. Nakikita natin ang mga apo natin, ang ganda ng buhay. Ano kaya ang isipin natin kung nakikita natin na sa langit, ang bayan natin, grabe, namamalimos ang mga apo natin. Ang bansa natin ay nasa kadiliman, hawak-hawak ng mga masasama. Ibo ba? Ang pangarap ko yun bago ako mamatay, kunin ni Lord, magkaroon man lang na makita ko na nag-uumpisa yung movement na ito. Kaya sumali po ako dito. Maliit lang. Maliit. Alam niyo, tinawag ng Diyos, alam niyo, hindi mayayaman Fisherman, ang tinawag niya, fisherman. Farmer, magsasaka. Mga insignificant people. Mga nobody. At in the same way, kaya po ako, gusto ko to, hindi naman po kami kinakagana ko. Dahil natandaan ang pangalan ko, Rudy Fernandez Ay, gusto mo ng media nito.
Pati tatay niya. Pero totoo lang po, kaya ako sumali rito kasi hindi kami kilala. Kung kilala kami, ako ayoko na. Kasi, Ano mga Christmas wish ninyong lahat o para sa Pilipinas at anti-corruption? Ayun lahat o. Christmas wish ninyo. ako na po, last na po ito.